Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. When we get what we deserve, that is called justice. Hustisya, katarungan. Pag nakukuha mo yung karapat-dapat na sayo. Nagkasala ka, paparusahan ka. Gumawa ka ng mabuti, gagantimpalaan ka. Pero hindi lang yan ang katotohanan ng ating buhay. We receive more than what we deserve. Nakakatanggap tayo higit sa kung ano yung karapat-dapat na makuha natin. At ang tawag dyan ay grasya. Pasalamat ka na ba sa mga grasyang tinanggap mo sa Diyos? Maraming mga pagpapala ating tinanggap, hindi naman natin hiningi. Pero nakakalimutan nating magpuri at magpasalamat sa Diyos. Napakarami nating hinahabol sa ating buhay. Pero nakakalimutan natin na araw-araw tayo'y hinahabol ng Diyos. Madalas, siya'y naglalakad kasama natin, sa tabi natin. Kaya naman hilingin natin muli ang pananampalataya na mabuksan ang ating mga mata at maranasan natin ang muling nabuhay na Panginoong Jesucristo para mapuno tayo ng tuwa at galak gitna ng ating mga pagsubok at paghihirap sa buhay. At para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang manal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang. Sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal, ipagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw
ang maging dapat na kami sumapit sa ligayang pagmagpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo, kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ang hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng bayan niyang sambayanan.
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ngalan Cleopas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Ano mga bagay? Tinanong niya. At sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga pinunong saserdote at ang mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at sabi nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin. At gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo. Ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat na nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa ngayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa sa lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila, nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit, ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. At sinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siya nakilala nang paghati-hatian niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Parang hindi po yata kayo masaya. Easter na po ha? Tapos na pong Biyernes Santo. Ang ibig sabihin,
yung krus ng problema mo, ginawa na lang maliit ng Panginoon. Yan po ang hiwaga. Yan po ang milagro ng muling pagkabuhay. Pansinin niyo po yung ating muling nabuhay na Panginoon. Maliit na lang yung krus. Kaya isang paalaala po yan. Huwag mong papalakihin yung maliit lang. Amen? At meron pa pong isang katotohanan na gusto kong tandaan ninyo para makatulong maging magaan at stress-free ang buhay nyo. Ano po? Alalahanin nyo ito. Kung galing sa Diyos, hahabulin ka nito kahit na tumakbo ka pa. Pero kung hindi galing sa Diyos, tatakbo ito palayo sa'yo kahit na habulin mo pa ito. Remember that. If it comes from God, it will chase you even if you run from it. But if it does not come from God, it will run away from you even if you chase it. We must understand, my dear friends, God's plan finds you. Ang Diyos ang maghahanap ngayon. Amen? At ito pong ating nakita sa unang pagbasa. Meron pong isang lalaking pilay. Araw-araw daw po siya'y nasa templo na mamalimos. Wala po siyang hinahabol. Wala po siyang plano. Pero dumating daw po si Pedro at si Juan. Mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. At sabi po ni San Pedro, silver and gold I do not have. But what I have, I will give you. Binigyan daw po itong pilay, itong may sakit, ng kagalingan sa ngalan ni Jesus. Ang lumpo biglang lumakas at nakatayo. Mga kapatid, hindi hinabol ng pilay ang himala. Ang himala ang lumapit sa kanya. Ganito ang ating Diyos. Kapag para sa iyo, darating ito. Amen? Hindi mo kailangan puwersahin. Hindi mo kailangan pilitin. Para sa iyo, para tayo. Amen? Sa Ebanghelyo po, narinig naman natin ang pagpapakita ni Jesus. Sa dalawang alagad, papunta daw sa Emmaus. Naglalakad sila palayo sa Jerusalem. Palayo sa kanilang pangarap. Palayo sa pag-asa. Akala kasi nila tapos na ang lahat. Pero habang sila'y tumatakbong palayo, si Jesus ay lumakad kasama nila. Hindi nila nakilala ang ating Panginoon, pero hindi sila iniwan. Mga kapatid, may mga bagay na akala natin wala na. Pero hindi pa pala tapos ang Diyos. Kung tumatakbo ka palayo sa iyong mga problema, hahabulin ka pa rin ng Panginoon, kasamahan ka niya. God reminds us that He walks with you every day, even if you do not recognize Him. Wala naman po dapat tayong pwersahin o ipilit sa ating buhay. Alam ng Diyos ang iyong pangangailangan. Kapag hindi para sa iyo, mga kapatid, kikita mo, kusayang aalis sa iyo. What is not from God will never stay with you forever. Ang hindi galing sa Diyos, kahit na anong pilit mo, hindi magtatagal yan sa buhay mo. Amen? Relasyon man yan, pera man yan, oportunidad, kung hindi yan galing sa pagpapala ng Diyos. Darating at darating ang punto, mawawala yan. Pero huwag mong iiyakan yung mga hindi galing sa Diyos. Amen? Kasi kung hindi galing sa Diyos, hindi makakabuti yan sa iyo. Kung hindi galing sa Diyos, maaaring ngayon, masaya ka. Pero kung hindi nanggagaling sa Diyos, makakasira yan ng iyong kaisipan, ng iyong puso, ng iyong kaluluwa. Amen? May isang dahilan kung bakit nahihirapan tayo sa buhay. Ito ay dahil tumatakbo tayo palayo sa mga binibigay ng Diyos. Kailangan po nating maunawaan, mga kapatid, kahit na mga problema natin minsan, yan ay mga biyaya na pagkaloob ng Diyos para sa atin. Amen? Pero mga kapatid, hindi mo matatakasan ang dapat mong harapin. Kaya imbis na tumakbo ka palayo sa iyong mga pagsubok, tumakbo ka mas malapit sa Diyos habang hinaharapan mo ang iyong mga paghihirap sa buhay. At para maging mas magaan ang iyong pagtakbo, paglalakbay sa buhay na ito. 3 bagay po ang gusto kong tandaan ninyo.
At ang tatlong paalaala ng Diyos para sa atin ay makikita niyo po dun sa salitang run. Spell run, R-U-N. The first message of God to you is, letter R, receive, don't force. Receive, don't force. Huwag mong pilitin yung hindi para sa iyo. Kung galing sa Diyos, darating yan. Hindi mo kailangan habulin yung hindi para sa iyo. Amen? Kasi kung pinipilit mo yung hindi para sa iyo, baka mas makasama pa sa sitwasyon mo. Amen? Ang kasabihan nga, napakaganda, what you are seeking is seeking you. Yung hinahanap mo, wag kang mag-alala, hinahanap ka din niyan. Kaya mga kapatid, darating din yung pera na kailangan mo. Makikita mo din yung trabaho na mag-fulfill sa iyo. Mararanasan mo din yung kagalingan na inaasam mo. Matatagpuan mo din yung tao na magpapasaya sa iyo. Ang pagpapala ng Diyos ay darating sa iyo, hindi sa pamamagitan ng pagpipilit, o hindi sa pamamagitan ng pagtanggap. So, continue to be open to the Lord. Open your mind, open your heart, open your whole self to God. Just receive. Remember, don't chase what God did not send you, but receive what God is already prepared for you. Yung tanggapin mo, yung hinanda lang ng Diyos para tayo. Ang tanong, ikaw ba? Handa ka ba? Kasi kung hindi ka handa, kahit na paano ka bigyan ng Diyos, hindi ka makakatanggap. Hindi po ba? In order to receive, you must be ready for the grace of God. Amen? But the second message of God to you is found in the letter U. It means understand God's timing. Understand God's timing. May oras ang lahat. There is a time for everything. So be patient. Pasensya ka. Magtiyaga ka. Marunong kang maghintay. Amen? Hindi delay ang sagot ng Diyos. Preparation lang yan. Meron pong isang follower na pumunta po dito sa ating parokya. Na-aksidente po yung sasakyan nila sa pagpunta po, pagbisita sa akin. Kaya paliwanag po nila na late daw sila. Natural po, itong mga bisita naiinis, nalulungkot, at nagtatanong, bakit nangyari po yun, no, Father? Malinis naman, mabuti naman ang aming mithiin, pero bakit kami pa yung nabangga? Pero sabi ko po sa kanila, alam nyo, kung mas maaga kayong nakarating, hindi nyo rin naman ako aabutan eh. Dahil meron akong schedule kaninang umaga. At ngayon, sakto lang tayong nagkatagpo dahil dun sa inyong aksidente. At napangiti po sila. Kahit na mukhang masama yung nangyari, perfect timing pa rin yan. Kapatid, minsan iniisip natin, late si Lord. Di po ba? Pero ang totoo, hindi late ang Diyos. Masyado lang tayong advance. Hindi late ang Panginoon. Nagmamadali lang tayo palagi. Amen? Sometimes we are such in a hurry that we forget that God is not. Ikaw nagmamadali ka, ang Diyos hindi nagmamadali. My dear friends, God's delay is not His denial, rather it is His design. Kasama sa plano ng Diyos, yung hindi niya agad-agad binibigay, yung para sa'yo. Amen? The third and last message for you is found in the letter N. N means never run away from God. Never run away from God. Pwede kang tumakbo, pero sana naman tumakbo ka papunta sa Diyos. Amen? Kasi tandaan niyo po mga kapatid, mas mabilis umabol ang Diyos kesa sa iyong pagtakbo palayo sa Kanya. Kung meron po akong isang natutunan sa 13 years kong pagkapari, ito po, mapapagod at mapapagod ang tao sa pagkakasala niya. Magsasawa at magsasawa ang tao sa pagkakamali niya. Ang dami ko pong napakumpisalan na
Matanda, bata, mayaman, mahirap, nag-aral, hindi nakapagtapos. Pero meron pong isang common denominator. Meron pong iisang karanasan na pagkatapos ng maraming kasalanan, hinahabol sila ng kanilang konsensya. At tandaan niyo po ito, ang konsensya ay ang boses ng Diyos sa ating kaluluwa. Kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga konsensya. Kapatid, kahit na gaano karami ang nagawa mong kasalanan, mararamdaman mo sa iyong loob, magsisisi at magsisisi ka pa rin. Ang mabuting balita, mas malakas ang pag-ibig ng Diyos kaysa sa kasamaan, kaysa sa kasalanan. Kaya kahit na paulit-ulit tayong lumalayo sa Diyos, hindi magsasawang abulin tayo ng Panginoon. Kapatid, pwede kang tumakbo sa bisyo, pwede kang tumakbo sa iyong trabaho, pwede kang tumakbo sa iyong mga kabarkada, pwede kang tumakbo sa iyong sariling plano. Pero sa dulo ng lahat, ang Diyos pa rin ang hahanapin mo. Kasi walang makakapagbigay ng buong tuwa at galak, tanging ang Diyos lang. Amen? Remember, you can run from God, but you can never outrun God. Mga kapatid, pasalamat po tayo sa Diyos sa banalamisang ito. Dahil kahit na paulit-ulit natin siya minsan iniiwasa kapag naghihina tayo, tandaan niyo, ang grasya niya ang maghahanap sa atin. Kahit na tumakbo tayo, mas mabilis maghanap ang Diyos. Magtago ka pa, makikita ka ng Diyos. At kung hahayaan mo na abutan ka ng Diyos, doon magsisimula sa iyong buhay ang tunay na milagro, ang tunay na himala. Amen. Tumayo po tayo. Sa pag-aalaala natin kung papaanong nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungo Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa Leon at mga obispo naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangang magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pagkalooban mo kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory.
Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasihan mong pakinabangin ang buong naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon, sa panahon ng aming pagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal, naghahain ng sarili niyang buhay, siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Awan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating espos. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang
hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigaya po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyo lahat. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tubig ng buhay sa dahanan ng may kapal. Bagong pag-asa sa aming nagkasala. Hallelujah! Si Kristo ay hinalay na magsalong masaya-saya sa bukal ng pag-asa. Tubig lumanoy ka sa dahanan ng sanlibutan, sala'y hugasan ngayong magpakailanman. Alleluia! Si Kristo ay hinay na magsalong masaya-saya sa bukal ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabangan sa pagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang, pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamanggitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po mga kapatid na kung galing sa Diyos, kahit na tumakbo ka, mahanap ka nito. Kung hindi para sa Diyos, kahit na hanapin mo man ito, tatakbuhan ka nito.
Do not chase. Just remain with God. Just be open to God. And just be ready to receive the grace of God. Kaya naman, hindi mo natatagpuan yung para sa'yo kasi hinahabol mo yung hindi naman para sa'yo. Ang dami mong gusto eh. Pero tanungin mo ang iyong sarili, yung gusto mo ba, gusto ba ng Diyos? Yun po ang pagnilayan natin sa araw na ito. Do what I want is what God wants for me? O baka ako lang yung may gusto? Kung ikaw lang yung may nais dyan, makikita mo yung buhay, magiging mabigat, magiging mahirap, magdudusa ka. Pero kapag gusto din ng Diyos, magiging magaan, madali, at mapupuno ka ng kapayapaan. Kaya pagdasal mo, naging maliwanag sa iyo. Ano ba ang gusto ng Diyos na mangyari sa iyong buhay? Diyan mo mararanasan ang himala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo tayo sa kapayapaan na muling nabuhay si Kristo. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya!